Come on guys, let's take a recess. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. For the food for the soul, let us read Proverbs 25, verse 14. Whoever falsely boasts of giving is like clouds and wind without rain. Without rain. May isang lalaki na pumunta sa Oklahoma during full summer month without rain. Pero may matindi pang situation dahil sobrang init, sobrang tigang o tuyo yung lupa at nangyari nasusunog yung mga damo-damo. Kaya yung clouds na makulimlim na inaasahan nila na uulan, na tila uulan, ay hindi rin naman pala nangyaring umulan. Ganito ikinumpara ang mensahe ng Bible verse na binasa natin ngayon. Ikinumpara sa ulan at hangin ang hindi pagtupad sa pangako. Guys, mahilig ka bang mangako? Kayo makakasagot niyan. Pero, parang better to ask, ikaw ba yung tumutupad sa pangako? Diba? Mas madaling mangako eh. Totoo naman yon, mas madaling mangako. Kayang-kayang mangako. Pero, yung pagtupad sa pangako, dito tayo maaring magtanong, natutupad nga ba? In relationships with one another, with other people, don't ever say something na hindi naman totoo. Or don't make a promise that you cannot deliver. Diba? Huwag na tayong mangako, huwag na tayong magsabi na, sige, pupunta ako, hindi naman pala. Sige, magkita-kita tayo, hindi naman pala. Sige, babayaran ko, hindi naman pala. Diba? Mas mabuti pang huwag tayong magsalita ng tapos sapagkat ito ay makakaapekto din. So, be true to yourself. And, of course, be true to others, di ba? Boastful deception and lies, yung parang nagmamalaki, yung anong tawag sa deception? Ito yung mapanlinlang, ayan. Yung nakakalinlang, mapanlinlang, nakaka-prank, nakakaloko, at yung mga lies may make you look good in the short run. Maikling panahon lang, but will always bring you to shame over the long haul. Diba guys, walang ibang mapapahiya sa mga maaring ginawa o sa mga nangyari, kundi ikaw din. Kung ikaw ay nagbabahagi, nagkikwento ng mga bagay na hindi totoo at nakakasira sa'yo, walang ibang mapapahiya kundi ikaw din. Kung ikaw ay nagbabahagi o nagkikwento ng mga bagay na hindi totoo at makakasira sa iyo ang pagsasabi ng mga bagay na hindi mo naman pala talaga kayang gawin at ang mangako na hindi mo naman matutupad. Now, young people, as we reflect on falsely boast of giving affects our personality. Itong sinasabi sa binasa natin na falsely boast of giving affects our identity. Kahit pa simpleng bagay lang yan, 'di ba? Kahit anong estado mo sa buhay, kahit ikaw ay bata, ikaw ay kabataan, anumang edad, kapag nangako ka na hindi mo tinupad, tumatatak yan. Tumatatak yan kung sino ka. Nagpapakilala kung sino ka. At iyan ay
nagpapakita din na paano ang ibang tao ay magtitiwala sa iyo. Again, as we reflect on falsely boast of giving affects our personality and identity. In other words, young people, be humble. Be humble, be true, be honest. Why? Be humble, be true, be honest in respect with others. Igalang natin. Diba? Pag tayo ay may ganitong attitude, ganitong identity, ganitong lifestyle, we show respect with others. And of course, ang pinakamahalaga is to keep our integrity. Diba? Walang ibang mapapahamak sa patuloy nating pangangako na hindi naman natutupad kundi ikaw. Gayon din naman sa pagtupad at pagiging tapat sa ating sarili at sa ating kapwa ay walang ibang magbe-benefit kundi ikaw din. Kaya ano sinasabi nito sa atin? Patuloy tayong maging tapat, maging totoo, maging tunay, maging legit, at maging totoo tayo sa ating mga sarili, at maging totoo tayo sa ating Panginoon. Hindi natin malilinlang ang ating Panginoon. Kaya, young people, be honest, be true, and patuloy tayong maging humble sa harapan ng Panginoon. Let us pray. Thank you, Lord, for this opportunity that you have given us to take a little bit time for us to reflect, for our devotion, and we pray that you may bless the young people. Nanawa na unawaan nila ang salita sa Biblia, that they understand, they will reflect sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin, lalo sa mga kabataan, ng gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay, na napakahalaga na maingatan nila ang kanilang mga identity, ang kanilang personality, ang kanilang behavior. At nawa, Panginoon, lumago ang mga kabataang ito sa kanilang pagkakilala sa inyo. Ingatan niyo po ang kanilang buhay, puspusin mo sila ng iyong banal na Espiritu, at palakasin ang kanilang pananampalataya. Ano man po ang kanilang mga hangarin, mga pangangailangan na ipagkaloob niyo po ayon sa inyong kalooban. Puspusin niyo po sila, O Diyos, ng pag-asa, ng espiritu ng pag-asa, espiritu ng pag-ibig, espiritu ng kapakumbabaan, at maging matagumpay po sila sa kanilang lakbayin sa araw-araw. O Diyos, have mercy. Have mercy on your people. Nanawa, Panginoon, sa mga kabataang ito, laging mahayag ang kabutihan mo. Kaya't pinagkakatiwala po namin sa inyo ang pag-aaral, ang pagtatrabaho, ang mga pangarap ng mga kabataang ito. Nanawa lahat ng kanilang gagawin, iisipin, sasabihin ay umayon sa inyong kalooban, at samahan silang palagi sa kanilang lakbayin. Palakasin, pagalingin ang mga kabataang may karamdaman. Provide niyo po ang pangailangan ng mga kabataan na ngayon ay nangangailangan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Panginoon, ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailanman. Manatili ka sa amin at sa buhay ng mga kabataan, yumabong pa po ang kanilang pananampalataya. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Young people, thank you for being part of our devotion time. Always walk in God's light with faith. Be a blessing and be an inspiration to everyone. Take a break. Take a deep breath and be recharged every Friday afternoon here in Recess. And God bless.
si Jesus